Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Marami sa atin ang naghahangad ng isang buong pamilya. Mga taong nais makaranas ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Pagmamahal na pilit ipinagkakait ng mundo. Ngunit paano kung ang ilang taon ng kasiyahan ay napalitan ng pangmatagalang kalungkutan? Taong 2015 nang magkaroon ng malubhang sakit si Papa. Sakit na hindi nagagamot ng madalian. Ilang taon niya itong tiniis habang patuloy na ginagampanan ng kanyang responsibilidad sa amin. Palagi siyang nagsusumikap para itaguyod ang aming pamilya. Hindi niya man lang piniling magpahinga para lang magbigay or maibigay ang mga pangangailangan ko. Hindi naging madali ang buhay namin, lalo pat pinagbawalan na siyang magtrabaho. Ito ang naging dahilan upang mas magkaroon ako ng oras kasama siya habang si Mama ay nasa trabaho. Maraming pagkakataong mas nakakasama ko si Papa. Kaya marami kaming nagagawa. At minsan ay pinaglulutuan niya ako ng masasarap na pagkain. Higit pa sa isang ina kung mag-alaga si Papa. At lahat ng yon ay nag-iwan ng malaking parte sa buhay ko. Taong 2022, mas lumubha at naging komplikado ang kalagayan ni Papa. Hindi na nakapagtrabaho si Mama dahil hindi na maaaring walang maiwan upang magbantay kay Papa. Mas nahirapan kami nung hindi na siya makalakad at naging isip bata na siya. Nahihirapan kami ngunit alam kong mas nahihirapan na siya. Umabot pa sa puntong halos magkandara pa si Mama na humingi ng tulong sa gobyerno para sa gamot ni Papa. Minsan ay nagpapalit-palitan kami ni Mama sa pagtulog para lang may magbabantay kay Papa. Lahat ng hirap ay tiniis namin habang ako ay patuloy na nagsusumikap sa pag-aaral. Mahirap dahil ako mismo ang nakita kung paano nahihirapan si Papa sa kanyang kalagayan. Ilang araw ang lumipas at patuloy pa rin ang aming sitwasyon. Isang araw ang dumating na hindi ko inakalang magbabago ng pananaw ko sa buhay. Pagkatapos naming pakainin si Papa, ay pinahiga namin siya sa higaan. Sa kanyang pagkakahiga, pansin ko ang pagbilis na paghahabol niya ng kanyang hininga. Nilapitan ko siya at tinawag ko sina Mama. Noong mga oras na yon, hindi ko pwede na nasasaktan ako dahil kailangan kong maging malakas para sa Mama ko. Alam kong ayaw niya pa, kaya pinipilit niyang habulin ang kanyang hininga. Nang magsalita si Mama, ay hindi pa rin siya sumuko. Marami akong gustong sabihin sa kanya, ngunit hindi ko masabi. Habang tumatagal, ay pansin kong mas nahihirapan siya. Kaya sinabi ko sa kanya mga katagang, "Pa, pahinga ka na." Wala pang ilang oras, ay unti-unting humina at bumagal ang kanyang paghinga. Tanda na siya ay namamaalam na. Ito at yon ang pangyayari sa buhay ko na hindi kailanman maglalaho sa aking alaala. Masakit isipin ang unang lalaking tumanggap at nagmahal sa akin nang walang panghuhusga ay wala na. Masakit tanggapin na sa aking paglaki at pagtatapos ay hindi ko na masusuklian ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin. Mahirap isipin ng isa sa dahilan kung bakit gusto kong magtagumpay ay hindi na umaabot sa tagumpay na pinapangarap ko para sa kanya. Sa kabila ng aming pinagdaanan, ay nanaig pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Masaya ako na hindi sila bumitaw ni Mama
sa hirap ng buhay. Masasabi ko ang pagmamahal ng Diyos na naging pundasyon ng aming pamilya ang naging dahilan kung bakit nanatili kaming matatag. Hindi man naging madali ang lahat, ngunit alam kong hindi niya kami iiwan. Mga pagsubok na alam kong ginamit ng Diyos upang mahubog kami sa sino at ano kami ngayon bilang isang pamilya. Sa edad na 16, aaminin kong mahirap ang mabuhay ng walang ama. Mahirap dahil sa mga panahong kailangan ko siya. Wala akong ibang magawa kundi ang umiyak ng patago. Mahirap dahil alam kong kahit kailan ay hindi ko na siya makikita dito sa mundo. Kaya para sa mga kabataan na katulad ko, huwag niyo sanang hayaang maging huli na ang lahat bago niyo pa iparamdam ang pagmamahal at kalinga na kinakailangan ng inyong mga magulang. Hindi man naging matagal ang pagsasama namin ni Papa, alam kong patuloy siyang nakasubaybay sa amin. Alam ko sa puso ko, masaya siya at proud siya sa mga bagay at parangal na natatanggap ko. Lahat ng yon ay pangarap kong masaksihan niya, ngunit hindi na siya umabot. Alam ko sa puso ko, sa hindi inaasahang araw ay ang hindi inaasahang pangyayari na nag-iwan ng malaking sakit at lungkot sa amin. Sa aking pagtatapos, nais kong sabihin na ngayong araw ng mga puso ay ang 3rd death anniversary ni Papa. Ako nga pala si Nicely at hindi ko lubos maisip ng araw ng mga puso ay hindi lang para sa mga magkasintahan at mga taong nagmamahalan. Dahil minsan, para rin ito sa mga katulad namin na patuloy na nagmamahal at magmamahal kahit nawalan ng isang taong minamahal. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Nicely. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.